sa malalalim na kabundukan ng Samar, kung saan ang mga punong nara at lawan ay sumasayaw sa ritmo ng hangin, at ang mga ulap ay mistulang bumababa upang yakapin ang lupang kailanman ay hindi tuluyang nalalantad sa liwanag. Naroon si Sargento Mahasa, isang veteranong sundalo na kilala sa kasanayan sa taktika, tapang sa laban, at tahimik na ugali. Para sa iba, isa siyang alamat. Para sa mga kasama niya, isa siyang mandirigmang hindi natitinag kahit gaano karahas ang digmaan. Ngunit sa kabila ng lakas, may sugat siyang pilit tinatago. Isang sakit sa kanyang puso na nag-ugat sa pagkawala ng kanyang pamilya noong bata pa siya. Ang kanyang tunay na pangalan ay Marcos Mahasa. Ngunit mula nang pumasok siya sa serbisyo, ang tawag na sa kanya ay Sargento Mahasa. Isang dugtungang titulo at pangalan na parang mismong nakadikit sa kanyang pagkatao. Hindi maraming tao ang nakaririnig ng kanyang halakhak. Hindi rin siya nakikitang pinanghihinaan ng loob. Sa loob ng kampo, kaya niyang magpaikot ng plato sa ere habang nagsasanay ng mga bagong sundalo. Tinuturuan niya ang mga ito kung paano manatiling kalmado kahit sa gitna ng putukan. Pero isang araw, habang nasa isang misyon sila upang tuklasin ang misteryosong pagkawala ng ilang mangingisda at magsasaka sa kabundukan, may kakaibang nangyari. Ang misyon na iyon ang magdadala sa kanya sa pinakamahiwagang kabanata ng kanyang buhay. Mag-aalas 7 ng umaga nang umalis ang kanyang unit. Kasama niya sina Cabo Ramirez, si Private Domingo, at si Private First Class Tasio. May dala silang sapat na rasyon, kompas, baril, at radyo. Ngunit higit sa lahat, dala nila ang mabigat na tensyon sa hangin. Dahil ang kabundukang iyon ay kilala sa mga kwentong may puno daw ng diwata, engkanto, maligno, at mga nilalang na hindi pangkaraniwan. Habang tumatahak sila sa maputik na daan, nagising ang instinct ni Mahasa, ang instinct na ilang beses na niyang sinunod at pinaniwalaan sa mga delikadong sitwasyon. Nang may marinig siyang mahina, ngunit malinaw na ungol ng hangin, napalingon siya. May kakaiba. May presensyang hindi niya maipaliwanag. "Ano yon, Sarge?" tanong ni Ramirez. "Steady lang," tugon niya. "May nakikita akong kakaiba sa hangin." Tahimik ang lahat. Tanging kaluskos ng mga dahon at huni ng ibon ang maririnig. Bigla, tumama sa kanyang mga mata ang isang sinag ng liwanag na parang lumalagong alon sa hangin. Para bang may kristal na tumatagos sa dahon ng mga puno at nagpapadala ng mga mumunting bituin sa paligid. Napahinto siya, napasinghap. Sa gitna ng liwanag, dahan-dahang lumitaw ang isang babae. Hindi isang ordinaryong babae kundi isang nilalang na ang balat ay kumikislap tulad ng hamog sa umaga. Ang buhok ay humahampas sa hangin na parang gintong sinulid at ang mga mata ay kulay berde na parang kumikinang na dahon ng gabi. Nakahinto ang tatlong sundalo. Napaatras sila, halos mapatumba sa takot. Si Mahasa naman, bagamat nabigla, ay hindi tumakbo. Sa halip, pinanood niya ang diwata. Ang diwatang tila nakatingin lamang sa kanya, hindi sa iba. "Hindi kayo dapat narito," marahang sabi nito. Ang boses ay parang alon at hangin na magkahalo. "And, ikaw? Sino ka?" tanong ni Mahasa, kapos ang boses. "Ako si Liway," tugon niya. "Ang tagapangalaga ng kabundukan." Nakalunok si Ramirez. "Sargento, engkanto yan. Umatras tayo." Pero hindi gumalaw si Mahasa. Sa halip, humakbang siya paabante. Hindi niya alam kung bakit. Para bang hinihila siya ng isang mas malakas na puwersa na hindi niya kayang tanggihan. "Bakit mo sinabing hindi kami dapat narito?" tanong niya. "May panganib," wika ni Liway. "Isang masamang nilalang ang nagbabalik at kayong apat ay maaaring madamay." "Masamang nilalang?" tanong ni Domingo.
Aswang ba yan? Kapre? Manananggal? Sumulyap ang diwata sa iba, ngunit agad bumalik ang tingin niya kay Mahasa. Hindi niyo pa nakikita ang tunay na anyo nito, ngunit malapit na. Biglang nagdilim ang paligid. Ang malakas na hangin ay nagbago ng tunog. At sa isang kisap mata, naglaho ang diwata, parang usok na nahawi ng hangin. Naiwan sina Mahasa na tuliro, hindi alam kung nanaginip ba sila o kung totoong nangyari ang lahat. Pero para kay Sarhento Mahasa, alam niyang hindi iyon pantasya. Totoo ang diwata. At alam niyang hindi iyon ang huling pagkakataong makikita niya si Liway. Sa kabila ng gulat, may kakaibang tibok ng puso ang gumising sa kanya. Isang tibok na matagal na niyang hindi nararamdaman. Isang simula ng pag-ibig. Sa isang nilalang na hindi niya dapat minahal. Pagbalik ng liwanag sa paligid, muling huminga ng malalim si Sarhento Mahasa. Pakiramdam niya ay parang may malamig na hangin na dumampi sa kanyang dibdib, na parang isang paalalang hindi karaniwang nilalang ang kaniyang nakausap. Ngunit bilang sundalo, kailangan niyang manatiling matatag. Kahit nanginginig ang kanyang kalamnan, itinago niya iyon sa ilalim ng disiplina at karanasan. Mga kasama, sabi niya nang bumalik ang boses sa normal, ituloy natin ang misyon. Pero maging alerto kayo, hindi natin alam kung ano ang meron dito. Tango ang sagot ni Ramirez, Domingo at Tasio. Bagamat hindi nila may paliwanag ang nakita, pinili nilang sumunod dahil alam nilang si Mahasa ay hindi basta-basta nababahala. Nagpatuloy sila sa paglalakad. Sa bawat hakbang, mas nagiging masukal ang daan. Ang mga halamang damo ay tumataas at ang mga ugat ng puno ay parang bitag na naghihintay lamang. Minsan, maririnig nila ang kakaibang kuliglig na parang umiiyak sa gabi kahit na maliwanag pa ang araw. May pagkakataon pa na bumuka ang lupa ng bahagya dahilan upang mapatras si Domingo. Nararamdaman niyo ba iyon? Bulong ni Tasio. Parang may kumikilos sa ilalim natin, sagot ni Ramirez. Tinapik ni Mahasa ang lupa gamit ang bote ng tubig. Hindi yan simpleng paggalaw ng lupa, parang may humihinga. Nagtama ang kanilang tingin, takot, pagkalito, at malaking tanong, ano ang naninirahan dito? Pagkalipas ng ilang oras, narating nila ang isang malalim na bahagi ng kagubatan na may matayog na mga higanting puno. Sa gitna ay may parang bilog na clearing kung saan tahimik ang lahat. Walang huni ng ibon, walang kaluskos, wala kahit iisang tunog. Kahit ang hangin ay tila umiikot lamang sa gitna, hindi lumalabas. Tumingin si Mahasa sa paligid, mas matalim ang kanyang pakiramdam kaysa dati. Parang may nagbabantay. Hindi na ako komportable dito, sabi ni Domingo habang pinapahigpit ang hawak sa baril. Huwag kayong kakilos ng bigla, wika ni Mahasa. May presensya rito. Sa sandaling iyon, parang may malamig na ilaw na bumalot sa kanilang paligid. Isang pamilyar na liwanag. Muling lumitaw si Liway, ang diwata. Ngunit ngayon, hindi siya nag-isa. Sa likod niya, lumilipad ang maliit na mga alitap-tap na may kulay na hindi pa nila nakita kulay, bughaw, pilak, at gintong nagsasanib. Nagulat ang tatlong sundalo. Sarge! Nandito na naman siya. Sabay na bulong nila. Ngunit kay Mahasa, iba ang pakiramdam. Parang sumisikip ang kanyang dibdib sa tuwa, halong takot at paghanga. Liway! Sambit niya. Halos hindi niya napansin ang sarili niyang pagtawag sa pangalan ng diwata. Ngumiti si Liway, ngunit may lungkot ang kanyang mga mata. Marcos Mahasa, alam kong hindi mo ako makakalimutan, pero hindi pa ngayon ang oras para sa mga tanong mo. Bakit mo kami sinusundan? Ano itong pinagbabantaan mo? Tanong ni Mahasa. Dahan-dahang lumapit ang diwata, ang hakbang ay parang hangin. Nang nasa isang dipa na lamang siya kay Mahasa,
Nagsalita siya ng mahinahon ngunit may bigat sa boses. Sa kagubatang ito ay may nilalang na tinatawag na gubaton, isang malahiganteng espiritu ng dilim na minsay tagapagtanggol ng kalikasan, ngunit ngayoy nalaso ng puso. Nabahiran ng dugo at galit dahil sa matagal na pag-abuso ng tao sa lupa, sa ilog, sa puno. At kayo, hindi nyo intensyon mangsakta ng kalikasan, pero kayo ang madadamay sa galit niya. Suminghap si Ramirez. Nilalang na malahigante? Parang kapre? Hindi kapre, sagot ni Liway. Mas masahol, mas makapangyarihan. Isang dating bantay ng kagubatan na ngayoy humahanap ng paghihiganti. Nakatitig si Mahasa kay Liway, ramdam niya ang bigat ng hinaharap nila. Ngunit higit pa doon, may isa pang bagay sa loob niya na gumagalaw. Isang simpleng pag-ibig na hindi niya kontrolado. Anong kailangan naming gawin? Tanong niya. Tumingin si Liway sa kanya na parang siya lang ang naririnig. Kailangan mo akong pagsilbihan, sagot niya. Kung hindi, lahat ng tao sa kabundukan, pati ang iyong unit, ay magiging biktima ng galit ng gubaton. Paano kita pagsisilbihan? Tanong ni Mahasa. Nakangiti si Liway, ngunit ang ngiti puno ng misteryo. Marcos Mahasa, kailangan mong samahan ako sa puso ng kagubatan. Doon, malalaman mo ang katotohanan. Bigla, yumanig ang lupa, mabilis at malakas. Para bang may halimaw na nagmamasid mula sa kailaliman. Napaluhod ang 3 sundalo. Napakapit si Mahasa sa puno. Sumigaw si Liway, umalis na kayo, kailangan niyong lumayo. Ngunit bago niya maitulak ang mga sundalo, nagkaroon ng matinding hangin na parang ipo-ipo. Napunit ang mga dahon ng puno at parang napalipad ang lupa. Sa gitna ng kaguluhan, lumapit si Liway kay Mahasa at bumulong. Marcos, may nakalaan sa iyo sa mundong ito na hindi mo pa nakikita. Kumislap ang kanyang mga mata at bigla siyang naglaho na parang binura ng hangin. At si Mahasa na dati hindi natitinag ng anumang banta, ngayon ay manginig-ninig ang puso. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa katotohanang unti-unti na siyang nahuhulog sa isang diwata. Nang humupa ang yumanig na lupa, nag-iwan iyon ng matinding katahimikan sa paligid. Parang biglang nawala ang lahat ng tunog sa kagubatan, kundi ang mahihina at hirap na paghinga ng mga sundalo. Napaupo si Private Domingo sa bato, hawak-hawak ang kaniyang dibdib. Si Tasyo naman ay napaluhod sa lupa, nanginginig pa rin ang kamay sa pagkabigla. Si Ramirez ay agad tumayo, nagmamadali sa pagkumpirma sa kondisyon ng mga kasama. Ligtas ba kayo? Walang nasaktan? Tanong ni Ramirez. May sugat ako sa binti. Pero kaya, sagot ni Domingo habang pinapahira ng alkohol ang hiwa. Si Tasyo ay nagsalita ng mababa. Sarhento, ano yun? Ano yung nangyari? Engkanto ba yun? Lindol ba yun? Si Sarhento Mahasa ay hindi agad nakasagot. Para siyang nakahinto ang isip. Nakatitig lamang siya sa direksyong pinaglagusan ni Liway. Hindi niya mabilang kung ilang segundo o minuto siyang natulala. Ang kabuuan ng kagubatan ay nagmistulang kumukupas sa likod ng kanyang paningin. Tanging ang mga mata ng diwata ang naiwan sa kanyang isip. May kakaibang humahaplos sa kanyang pag-iisip. Mga tanong, mga mensahe, mga pagbabanta, at ang mas matindi pa, ang malakas na tibok ng kanyang puso. Ngunit bilang pinuno, kailangan niyang bumalik sa realidad. Magkasama, malakas niyang sabi. Tingnan ninyo ako. Napalingon ang 3 sundalo sa kanya. Sa kabila ng takot, may respeto at tiwala pa rin silang nakaukit sa mga mata nila. Hindi ito karaniwang misyon, patuloy niya. May nilalang sa gubat na ito. Isang nilalang na hindi natin kayang labanan sa paraan na nakasanayan natin. At ang diwata na nakita natin, hindi siya kaaway. Siya'y
babala. Mukhang higit pa iyon sa babala, Sarhento, sabi ni Ramirez. Parang hinuhulaan niyang may mamamatay. Tama, sagot ni Mahasa. At kung magpapatuloy tayo ng walang plano, baka tama nga siya. Nagpahinga ang grupo ng ilang minuto. Nilinis ang sugat, inayos ang kagamitan, at muling sinuri ang paligid. Pero habang pinagmamasdan ni Sarhento Mahasa ang kagubatan, may napuna siya. Ang mga halaman sa paligid ay parang humihinga. Para bang may buhay ang mismong lupa. Habang nakatitig siya sa isang malaking puno, napansin niya ang ukit na hugis mata. Hindi lang basta mata, isang titig na nakapako sa kanya. Lumapit siya. Mas lalong lumaki ang ukit. Hindi lang mata, kundi mukha ng isang higanting nilalang nakaukit sa mismong puno. At ang mga ugat nito ay parang mga braso't kamay na gumagapang. Nang maramdaman ito ni Tasio, mabilis itong lumapit. "Sir, ano yon?" "Gubaton." Mahina at mabigat na wika ni Mahasa. Ang nilalang na sinabi ni Liway. Hindi tuluyang umimik ang iba, pero kita sa mga mata nila ang takot. Pagkatapos ng ilang saglit, nagdesisyon si Mahasa. "Mga kasama," wika niya. "Isasagawa ko ang utos ni Liway." "Anong utos, Sarge?" tanong ni Ramirez. Ayon sa kanya, kailangan kong pumunta sa puso ng kagubatan. Hindi niya ipinaliwanag kung ano iyon, pero malaki ang posibilidad na doon natin malalaman ang katotohanan. Napakurap si Domingo. "Sarge, mag-isa ka lang? Hindi namin papayagan yan." "Hindi," sagot ni Mahasa. "Kailangan kong pumunta. Ako lang." "Bakit ikaw lang?" tanong ni Tasio. Dito tumingin si Mahasa sa tatlo. "Dahil sa kanya, kay Liway. Ako ang pinili niya. Ako ang kinausap niya. Ako ang pinagkatiwalaan niya. At sa loob ng kanyang puso, may boses na humihikayat, 'Marcos, ikaw lang ang makakakita.' Pinisil niya ang kamao. At may nararamdaman akong koneksyon sa kanya. Hindi ko alam kung bakit." Nagkatinginan ang tatlo, halatang nag-aalangan. "Kung ganito ang sitwasyon," wika ni Ramirez, "hindi ka namin iiwan ng walang proteksyon. Magtatayo kami ng kampo. Maghihintay kami rito hanggang makabalik ka." "Salamat," sagot ni Mahasa. Ngunit sa loob niya, alam niyang hindi iyon madaling misyon. Alam niyang papasukin niya ang isang lugar na hindi pa nararating ng sinuman. Nagsimula siyang maglakad papunta sa mas malalim na bahagi ng gubat. Dala ang kanyang maliit na backpack, ang radyo at ang kanyang baril. Ngunit habang lumalakad siya, ramdam niya ang pagbabago sa paligid. Ang hangin ay mas malamig. Ang mga puno ay mas lumalaki. Ang lupa ay mas lumalambot, para bang tinutulak siya pababa. At mula sa likod ng mga puno, may mga matang nakamasid. May bulong-bulungan na parang boses ng hangin. "Mahasa." Napalingon siya, nanginginig ang batok. "Sino yan?" Walang sumagot, pero nagpatuloy ang bulong. "Mahasa, sundin mo ang liwanag." Sa harap niya, may munting sinag na kulay ginto. Isang alitap-tap na lumilipad sa direksyon na hindi niya alam kung saan patungo. Naalala niya ang mga alitap-tap na kasama ni Liway. At sumunod siya sa liwanag. Habang sumusunod si Mahasa, ang mga puno ay tila nagbubukas ng daan. At nang marating niya ang isang masukal na bahagi, biglang umangat ang lupa sa kanyang harapan. Tumindig ang balahibo sa kanyang braso. Sa harap niya ay may malaking kuweba. Ang bunganga nito ay hugis bibig, parang handang kumain ng tao. Humakbang siya. Ngunit bago siya tuluyang makalapit, biglang may kamay na humawak sa kanyang balikat. Isang kamay na malamig ngunit pamilyar. "Marcos." Napalingon siya. Si Liway. Ngunit ang mukha niya ngayon ay puno ng pag-aalala. "Handa ka na ba?"
Tanong niya. Handa ako, sagot ni Mahasa. Para sa iyo. Para sa mga kasama ko. Ngumiti si Liway, malungkot at matamis. Kahit ang kapalaran mo ay magbago dahil dito? Saglit siyang natigilan, ngunit tumango. Oo, at tinihatid siya ni Liway papasok sa kuweba. Doon magsisimula ang tunay na pagsubok. Habang hawak ni Liway ang braso ni Sargento Mahasa, ramdam ni Mahasa ang lamig at init na sabay na umaagos mula sa diwata. Parang alon ng ilog na dumadaloy sa kanyang ugat. Dahan-dahan silang pumasok sa kuweba at agad na nagbago ang temperatura. Mula sa maalinsangang hangin ng kagubatan ay naging malamig na parang hangin sa madaling araw. Sa loob, makikita ang mga pader na kumikislap. Hindi ito ordinaryong bato. Para bang may mga bakas ng sinaunang simbolo, mga ukit ng mga nilalang na parang mga higante, engkanto at mga espiritu ng kalikasan. Ang bawat isa ay naglalarawan ng tunggalian, pag-ibig, kalungkutan at pagkapuot. Naglakad pa sila at unti-unting lumalalim ang kadiliman. Kung hindi dahil sa liwanag na nagmumula sa palad ni Liway, isang mahinang liwanag na may kulay ginto at berde, malamang ay matatakpan sila ng anino at matutuliro sa dilim. Marcos, marahang sabi ni Liway, narito tayo ngayon sa tinatawag na puso ng kagubatan. Dito naninirahan ang mga espiritu ng kalikasan, ang magagandang engkanto, ang matandang diwata, at ang mga multong hindi matahimik. Dito rin nagmumula ang kapangyarihan ng gubaton. Gubaton, ulit ni Mahasa. Ano ba talaga ang nilalang na yon? Tao ba siya dati? Pumihit ang diwata at tumingin sa kanya. Ang mga mata niya ay tila puno ng kabiguan at alaala. Dati, isa siyang tagapagbantay. Isang nilalang na isinilang mula sa lakas ng kalikasan. Siya ang bantay ng kagubatan. Ang unang espiritu na sinilang ng mga puno at ilog ng Samar. Hindi siya tao. Hindi rin engkanto. Isa siyang halimaw na nilikha ng kalikasan upang protektahan ito. Pakiramdam ni Mahasa ay may bumibigat sa dibdib niya. Kung ganoon, bakit siya naging masama? Sa mahinang liwanag, kita ni Mahasa ang mga luha sa mata ni Liway. Maliliit na patak na kumikislap sa liwanag. Dahil sa tao, mahinang sambit ng diwata. Dahil sa pagputol ng mga puno, pagwasak ng bundok, pagnanakaw ng likas na yaman. Dahil sa kasakiman, sa bawat sakit na ibinibigay ng tao sa lupa. Nag-iipon iyon at napupunta sa puso ng gubaton. Hanggang tuluyan siyang nagdilim. Napahigpit ang hawak ni Mahasa sa kanyang baril. Ngunit hindi dahil sa takot, kundi sa kahihiyan. Alam niyang marami ng kasalanan ng tao sa kalikasan. Mula sa mga illegal logger, mga minero at mga mamamatay hayop, nawalan ng maganda ang kagubatan. Ngunit bago siya makapagsalita, natigilan sila nang biglang may tunog na nagmumula sa kailaliman. Parang tibok ng napakalaking puso. Liway, ano yon? Bulong ni Mahasa. Tibok ng kalikasan, sagot niya. At tibok din ng gubaton. Nararamdaman niya ang paglapit natin. Biglang lumiwanag ang palad ni Liway. At unti-unting lumitaw ang daan papunta sa mas malalim na bahagi ng kuweba. Nakasulat dito ang mga simbolong hindi maintindihan ni Mahasa. Anong mga ito? Tanong niya. Sinaunang wika ng kalikasan, sabi ni Liway. At isa ka sa kakaunting tao na makakadaan dito. Dahil may tinatagong kapalaran ang iyong dugo. Nagulat si Mahasa. Anong ibig mong sabihin? Tumigil si Liway. Dahan-dahang lumapit sa kanya. Inabot ang kanyang mukha at hinaplos ang kanyang pisngi gamit ang malamig na palad. Napatigil si Mahasa, parang napako ang kanyang kaluluwa sa mga mata ng diwata. Marcos, may dugo ka ng isang matandang bantay,
sabi niya. Isa sa mga ninuno mo ay naglingkod sa mga diwata noon. Isa siyang tagapangalaga. Kaya nararamdaman mo ang presensya ko. Kaya rin ikaw ang pinili ko. Dahil ikaw lang ang makakausap ng gubat nang hindi kinakain ng dilim. Nanlaki ang mga mata ni Mahasa. Paano mo nalaman yon? Ang hininga ng gubat, ang mga espiritu, ipinakita nila sa akin. Nakatitig lamang si Mahasa. Hindi niya alam kung paano niya aangkinin ang katotohanan iyon. Isang sundalo, isang mandirigma. Ngayon may dugong tagapangalaga? Marcos, sabi ni Liway, tumitindi ang liwanag sa katawan. Kailangan mong kontrolin ang takot mo dahil ang susunod na hakbang ay pagsubok. Anong klaseng pagsubok? Tumuro si Liway sa isang lagusan sa loob ng kuweba. Malalim, madilim. At ang tibok ng napakalaking puso ay lalo pang lumalakas. Isang pagsubok ng puso. Habang papalapit sila sa lagusan, sumisikip ang dibdib ni Mahasa. Nararamdaman niya ang init ng dugo sa kanyang ulo. Sumusugod ang hangin na parang may nagbubulong sa kanyang tainga. Marcos, isang makahulugang bulong mula sa dilim. Marcos. Liway, may naririnig akong boses. Huwag kang matakot, sabi ng diwata. Sinusubok ka lang. Sinusubok? Paano? Sa loob ng lagusan, haharapin mo ang pinakamalaking takot mo, ang pinakatatago mong sugat sa puso. Kung hindi mo ito mapaglabanan, kakainin ka ng kadiliman. Napahinto si Mahasa. Dahan-dahang tumutulo ang pawis sa noo niya. Ang takot at ang sugat, bulong niya. Ano yon? Lumapit si Liway. Ito ang unang pagkakataon na hinawakan niya ang kamay ni Mahasa. Mainit ang palad niya, ngunit mahina ang dagundong ng kanyang boses. Ang alaala ng iyong nakaraan, ang pagkawala ng iyong pamilya. Nagliwanag ang mga mata ni Mahasa. At kung hindi mo ito mapagtagumpayan, hindi mo magagawa ang misyon. Hindi mo maipagtatanggol ang iyong mga kasama. At hindi mo maliligtas ang aking mundo. Huminga ng malalim si Mahasa. Naglagablab ang tibok ng puso niya. Kaya ko, sabi niya. Kakayanin ko. Sigurado ka? Bulong ni Liway. Tumingin si Mahasa sa diwata. Ang mga mata niya ay puno ng determinasyon at ng damdaming hindi na niya maitatanggi. Oh, para sa'yo. Para sa lahat. Ngumiti si Liway at may luha sa kanyang pisngi. At kung bumagsak ka, ako ang unang mawawala. At unti-unti siyang naglalaho sa hangin. Liway! Huwag kang... Ngunit nawala na ang diwata. Iniwan siyang mag-isa sa harap ng lagusan. Sa loob ng madilim na daan, narinig niya ang isang malakas na tibok. At sa isang iglap, muling sumigaw ang boses ng dilim. Mahasa! At nagsimula ang pagsubok. Humigop ng malalim na hangin si Sarhento Mahasa bago tuluyang lumakad papasok sa lagusan. Ramdam niya ang bigat ng bawat hakbang, parang dinadala ng kanyang mga paa ang bagahe ng kanyang buong nakaraan. Ang dilim ng kundiil ay bumabalot sa kanya at ang malamig na simoy ng hangin ay may kasamang panginginig na parang may nagbabantay sa bawat galaw niya. Sa bawat paghinga niya, naririnig niya ang tibok ng puso, hindi lamang ang kanya, kundi pati ang napakalaking tibok mula sa kailaliman ng kuweba. Parang kumakalabog sa kanyang mga pandinig, sumisiksik sa kanyang utak, at habang mas lumalalim siya, mas nagiging malabo ang hangin, parang nababaluktot ang panahon at espasyo. Sa malayo, may sinag ng liwanag na humahati sa kadiliman. Hindi iyon ginto o berde, kundi maputlang asul, kulay ng multo. Napalunok siya. Liway! Bulong niya, nasaan ka?
Ngunit ang eko ng kanyang boses ay parang boses ng ibang tao, mababa, malungkot, at may bahid ng poot. Bigla may sumulpot na silweta. Marcos! Napatigil siya, nanindig ang kanyang mga balahibo. Ang figure ay hindi diwata, hindi espiritu. Isang batang lalaki, mga 7 taong gulang, nakasuot ng maruming kamiseta, may luha sa magkabilang pisngi at may galo sa tuhod. Siya yon. Ang mas batang bersyon niya. Marcos, umiyak ang bata. Nasaan sila? Nasaan si Mama? Si Papa? Tumigil ang hininga ni Mahasa. Hinayaan niyang bumagsak ang baril niyang hawak. Hindi totoo to. Sinabi mo, babalikan mo sila, di ba? Ungol ng bata. Nagtago ka. Tinatakbo mo ang takot mo. Hindi ko sila tinakbuhan. Sigaw ni Mahasa, nanginginig ang boses. Hindi ko sila sinadya, ako'y bata noon. Hindi ko kayang iligtas sila. Ang paligid ay biglang nagbago. Sumabog ang apoy sa paligid, mga nasusunog na puno, mga usok na kumakain sa hangin. Narinig niya ang sigaw ng mga taong nagtatakbuhan at ang matinis na iyak ng mga nagmamakaawa. Ito ang alaala ng nakaraan. Ang gabing iyon. Ang gabing sinalakay ang kanilang baryo ng mga armadong kriminal na naghahanap ng kayamanan ng kanilang pamilya. Hindi sila mayaman. Wala silang kayamanang maibibigay. Ngunit nagiganti ang mga bandido, sinunog ang buong baryo. Hindi niya iyon malimutan. Sa isang iglap, nawala ang pamilya niya. At nakikita niya ngayon ang lahat, parang multo ng kanyang nakaraan. Marcos! Sigaw ng isang lalaking boses, ang kaniyang ama. Takbo, takbo, anak! Nakita niya ang sarili niyang tumatakbo, bata, umiiyak, nakatalikod sa kanya. At ang mas masakit, nakikita niya ang sarili niyang takot. Isang takot na kinukulong siya mula sa loob hanggang ngayon. Hindi niya mapigilang umiyak. Tama na, tama na. Ngunit hindi tumigil ang ilusyon. Lalong lumala. Mula sa isang sulok ng dilim, lumabas ang isang napakalaking anino, mataas, malaki, at may anyong hugis tao pero kulang sa detalye. Para itong gawa sa usok, apoy, at galit na bumabalot sa espasyo. Ang higanting anino ay walang muka, ngunit may 2 pulang mata na parang apoy na nakatingin sa kanya. At sa bawat hakbang nito, kumakalabog ang lupa. Nandito ka na, bulong ng boses ng higante, parang sama-sama ng 1,000 kaluluwa. Marcos Mahasa, hindi ako natatakot sa iyo. Sigaw ni Mahasa kahit nanginginig ang tuhod. Hindi ba? Tugon ng anino. Takot ka sa nakaraan mo. Takot ka na baka hindi mo magawa ang tama. Takot ka dahil iniwan mo ang pamilya mo. Hindi ko sila iniwan, sigaw ni Mahasa. Ngunit lumapit ang anino, mas malaki, mas mabigat, mas nakakatakot. Iniwan mo sila, Marcos, at ngayon, iiwan mo rin ang mga kasama mo. Iiwan mo rin si Liway. Dahil wala kang lakas. Hindi totoo yan. Mas mahina ka kaysa akin. Sa sandaling iyon, parang sumabog ang loob ni Mahasa. Nabuhos ang galit, takot, at sakit na kay tagal-tagal niyang tinatago. Sumigaw siya ng buong lakas at biglang lumiwanag ang kanyang kamay. Hindi niya alam kung saan nanggaling, ngunit nagningning iyon ng isang kulay ginto at berde, tulad ng liwanag ni Liway. Para bang nagising ang dugo ng mga tagapangalaga sa loob niya. Ang anino ay napatigil. Marcos! Bulong ng isang boses sa likod niya, boses na hindi niya alam kung hallucination o totoo. Hindi mo dapat takbuhan ang nakaraan. Yakapin mo ito, tanggapin mo ito, at matatalo mo ang dilim. Kilala niya ang boses. Boses iyon ni Liway. Humarap si Mahasa sa higanting anino. Hindi ako mahina. Oo, natakot ako. Oo, hindi ko nailigtas ang pamilya ko. Pero bata ako noon.
At ngayon, ako na ang magliligtas sa mga mahal ko. Sa lakas ng loob at liwanag sa kanyang kamay, sinalubong niya ang anino. Tumama ang liwanag sa dibdib ng higante at nagliyab ang kadiliman parang sinusunog ng araw. Ah! Sigaw ng anino bago ito lumabo at tuluyang naglaho. At ang tibok ng puso ay huminto sandali. Nawala ang apoy sa paligid. Nawala ang multo ng kabataan niya. Nawala ang nakaraan. Nawala ang dilim. Si Mahasa ay nakaluhod, hinihingal, pagod na pagod. Ngunit sa unang pagkakataon, hindi na mabigat ang kanyang dibdib. Parang gumaan, parang nakawala siya sa gapos na matagal na niyang kinatatakutan. Marcos? Ang boses ay muling narinig malinaw, malambing. Paglingon niya, nandoon si Liway, nakatayo sa harap niya. Ang buhok niya ay umiindayog na parang hangin. Ang mga mata niya ay puno ng pag-aalala at pag-asa. Tumakbo siya papalapit kay Mahasa, yumakap sa kanya mahigpit, mainit, totoo. Tapos na ang pagsubok, bulong niya. Pinagtagumpayan mo, Sargento Marcos Mahasa, tagapangalaga ng kagubatan. At sa yakap na iyon, unang beses niyang naramdaman na hindi na siya nag-iisa. Sa yakap ni Liway, unti-unting humupa ang pagod at kirot sa dibdib ni Sargento Mahasa. Parang naghilom ang sugat na matagal na niyang dala, sugat na hindi nakikita sa balat kundi sa kaluluwa. Ang lamig ng kuweba ay hindi na ganoon kalamig. Ang dilim ay hindi na ganoon kabigat. Sa halip, may kakaibang init na bumabalot sa kanila mula sa puso ng diwata at tumatagos sa puso ng sundalo. Nang lumuwag ang yakap niya, tumingin si Liway sa mukha ni Mahasa. Ang mga mata niya ay kumikislap, hindi lamang sa liwanag ng mahika, kundi sa damdaming hindi niya maaaring itago. Marcos, ipinakita sa iyo ng kagubatan ang katotohanan ng iyong nakaraan. Ngayon, kailangan mo nang makita ang katotohanan ng hinaharap. Lumunok si Mahasa. Ang hinaharap? Tumango si Liway. Oo, dahil ang tunay na laban ay hindi pa nagsisimula. Lumipat sila sa mas malalim na bahagi ng kuweba. Dito, naroon ang isang napakalaking puno sa gitna. Mas malaki pa sa anumang punong nakita ni Mahasa sa buong buhay niya. Ang mga ugat nito ay kumakalat sa buong kuweba, parang mga ugat ng isang higanting puso. Ang katawan nito ay kumikislap sa kulay berde at ginto. At sa tuktok nito ay may malakristal na bato, kumikislap parang bituin. Ang punong yan, wika ni Liway, ay tinatawag na punong buhay, ang puso ng buong kagubatan ng Samar. Dito nagmumula ang buhay, hangin, tubig, at kalakasan ng lahat ng nilalang na nagtatanggol sa kalikasan. Tila, buhay siya, sabi ni Mahasa, habang ipinapahawak ang kanyang palad sa kahoy ng puno. Ramdam niya ang pintig nito, parang tibok ng puso, mabagal ngunit makapangyarihan. Buhay siya, sagot ni Liway, at siya rin ang nagbibigay ng lakas sa gubaton. Sa gubaton? Pero bumuntong hininga si Liway. Marcos, ang gubaton ay hindi likas na masama. Siya ay bantay ng kagubatan. Ngunit dahil sa pag-abuso ng tao sa lupa, dahil sa pagwasak sa kalikasan, nag-iba ang kanyang anyo. Ang galit niya ay naging halimaw. Napaisip si Mahasa. Kung ganoon, may paraan bang ibalik siya? Sana, tugon ni Liway. Ngunit kailangan ang isang tao na may dugo ng tagapangalaga. Isang taong kayang kausapin ang kagubatan at ang kalikasan. At ikaw yon. Natigilan si Mahasa. Ako? Lumapit si Liway. Hinawakan ng kamay niya, pinagdikit ang mga palad nila sa ibabaw ng punong buhay. Sa sandaling iyon, biglang nagliwanag ang puno. Tumagos ang liwanag sa mga ugat, umapaw sa kisame ng kuweba,
at nagpaalab ng buong paligid. Marcos, buong tapat na sabi ng diwata, sa dugo mo ay naroon ang alaala ng mga tagapangalaga. Isang lahi na kilala sa pakikipag-isa sa kalikasan at sa mga diwata. Ang iyong ninuno ay naglingkod sa amin at tumulong para panatilihing balanse ang mundo. Ngunit noong nawala siya at nalaso ng puso ng tao, unti-unti ring bumigat ang loob ng gubaton. Habang nakikinig siya, naramdaman ni Mahasa ang pag-init ng kanyang dibdib, parang may ilaw na gumigising sa kanyang kaluluwa. Kung alam mo yon, wika ni Mahasa, bakit ako ang pinili mo? Tumingin si Liway sa kanya, malambing, matapang, at may matang may pag-ibig na hindi niya inaasahan. Dahil naramdaman ko ang puso mo. Sa unang tingin pa lang, nagulat si Mahasa. Hindi ako sanay sa ganitong emosyon. Wika niya, napapailing. Ngumiti si Liway. Alam ko, pero naramdaman ko ang katotohanan sa dibdib mo. Hindi lang tapang ang taglay mo. Meron kang puso na handang lumaban para sa mga mahal mo. At iyon ang lakas na wala ang gubaton. Napalunok si Mahasa. Hindi niya alam kung paano haharapin ang ganitong damdamin. Isang sundalo siya, sanay sa galaw, sa utos, sa digmaan. Hindi sa pag-ibig, lalo na sa isang diwata. Ngunit hindi niya may pagkaila ang nararamdaman niya. Liway, bulong niya, halos hindi lumalabas ang boses. Kung totoo man iyon, kung totoo man ang nararamdaman mo, ako rin ay... Ngunit bago niya matapos ang sasabihin, biglang yumanig ang kuweba. Isang malakas na dagundong ang kumawala. Ang mga bato sa paligid ay gumimbal. Ang punong buhay ay biglang kumislot at nagpakawala ng nakakasilaw na liwanag. Napasinghap si Liway. Marcos, naramdaman niya tayo. Paparating na ang gubaton. Sa bungad ng kuweba, lumitaw ang isang napakalaking anino. Mas malaki pa sa nakita ni Mahasa sa kanyang pagsubok. Ang mga ugat ng lupa ay gumapang, parang mga braso na handang manghila ng buhay. Ang sigaw ng gubaton ay lumaganap sa buong kagubatan, parang bagyo na humahampas sa himpapawid. Liway, anong gagawin natin? Sigaw ni Mahasa. Tumingin ang diwata sa kanya, ngunit ngayon hindi ito malambing, hindi mapayapa. Nakita niya ang mukha ni Liway na puno ng takot hindi para sa sarili niya, kundi para kay Marcos. Hawak ang kamay ko! Sigaw ni Liway. Hinawakan niya ito. Parang nagningning ang kanilang mga palad. Marcos, Mahasa, sabi ni Liway, simula ngayon, hindi ka na basta sundalo. Ikaw ay tagapangalaga. Biglang bumalot ang berde at gintong liwanag sa katawan ni Mahasa. At sa sandaling iyon, nagbago ang hangin. Nagpakita ang anino ng gubaton, mas malaki, mas mabangis. At nagsimula ang unang tunay na labanan. Ang buong kuweba ay umuga sa tindi ng galaw ng gubaton. Ang mga ugat na nasa paligid ay parang nagwawala, pumipilipit at gumagapang sa lupa. Animoy mga ahas na binuhay ng galit ng kalikasan. Ang hangin ay puno ng abo, alikabok at kakaibang amoy ng nabubulok na mga dahon at tuyong tinghas. Ito ang unang pagkakataon na humarap si Sargento Mahasa sa tunay na anyo ng halimaw na matagal nang kinatatakutan sa mga alamat ng Samar. Ang gubaton ay isang dambuhalang nilalang na parang pinagsama-samang puno, bato at madilim na usok. Ang katawan nito ay kasing laki ng bahay at ang galaw ng bawat braso ay nakakasira ng mga stalagmite at stalactite sa loob ng kuweba. Ang mukha nito ay hugis bungo ng higanteng hayop, ngunit ang mga mata nito ay pula, nagliliyab, puno ng puot. Bawat hakbang nito ay tibok ng galit ng kalikasan. Marcos, ilagan mo, huwag kang tatayo ng ganyan.
sigaw ni Liway. Ngunit sa tunay na harap ng panganib, hindi maaaring umatras si Sarhento Mahasa. Si Liway ang nasa likod niya at ang mga kasama niyang sundalo ay naghihintay sa labas ng kagubatan. Nararamdaman niya ang responsibilidad, ang bigat ng kapalaran. Hawak pa rin niya ang kamay ni Liway. Sa sandaling iyon, nagliyab ang kanilang mga palad ng berde at gintong liwanag. Nagsimula na ang pagsasanib ng lakas, sabi ni Liway habang nanginginig ang boses. Marcos, sundin mo ako. Ituturo ko ang paraan. Naramdaman ni Mahasa ang pag-init sa kanyang mga ugat. Parang may enerhiya na dumadaloy mula sa kanyang braso patungo sa kanyang dibdib. Ang mundong nasa loob niya ay parang nagbago. Ang dilim ay napalitan ng liwanag at ang takot ay napalitan ng lakas. Liway, anong nangyayari sa akin? Gumigising ang dugo ng iyong ninuno. Ikaw ay tagapangalaga. May kakayahang makipag-usap sa kalikasan. Hindi ka lang sundalo ngayon. Isa kang mandirigmang nilikan ng lupa. Lumakas ang tibok ng puso ni Mahasa. Liway! Sigaw niya habang ang gubaton ay sumugod sa kanila. Nagbabagsak ng isang dambuhalang palad na puno ng mga ugat na kumikilos na parang 10 higanting kamay. Umuga ang lupa. Napaharap si Mahasa, iniangat ang kamay na may liwanag. At sa hindi niya alam kung paano, kusa itong gumalaw, parang may sariling buhay. Isang malakas na alon ng berde-gintong liwanag ang sumalubong sa hampas ng gubaton. Nagkaroon ng pag-uga sa buong kuweba. Ang dalawang puwersa ay nagbanggaan, galit at puot ng gubaton laban sa liwanag at lahing tagapangalaga. Napatras ang halimaw, ngunit hindi ito ganap na nasaktan. Sa halip, mas nagalit. Ang sigaw nito ay tumagos sa tenga ni Mahasa, halos ikalumpu ng pandinig. Liway! Sigaw ni Mahasa, anong gagawin ko? Hindi sapat ang lakas ko. Tama ka, hindi sapat ang lakas mo kung mag-isa ka lang. Tugon ni Liway. Ngunit hindi ka nag-iisa. Lumapit si Liway sa likod niya. Inakap ang katawan niya mula sa likod. Ipinatong ang dalawang kamay sa dibdib niya. Pakinggan mo ang kagubatan. Pakinggan mo ang paligid. Hindi ka lumalaban para sa sarili mo. Laban mo ito para sa kalikasan, para sa buhay. Nang tuluyan niyang tinanggap ang sinabi ni Liway, bigla niyang narinig ang hindi niya inaasahan. Mga boses. Boses ng hangin. Boses ng mga puno. Boses ng tubig sa ilog. Marcos, tulungan mo kami. Tagapangalaga. Panahon mo na. Ilaban mo kami. Ang mga boses ay hindi nakakatakot. Ito'y malambing, puno ng pag-asa. At nang pumikit siya, nakita niya sa isip niya ang mga ugat na umiilaw sa ilalim ng lupa. Mga ugat na nagsasanib, nag-uugnay, nagiging iisang lakas. Nagmulat siya. Liway! Handa ka na! Sigaw niya. Tumayo si Mahasa, buong tapang at sinugod ang gubaton. Ang halimaw ay sumugod din. Nagbanggaan ang dalawang puwersa. Puting usok, liwanag at malalaking bato ang nagliparan. Hinampas ni Mahasa ang lupa at biglang tumubo ang mga ugat mula sa lupa. Lumabas na parang buhay na mga braso. Hinahawakan ang paa ng gubaton. Liway! Sigaw niya. Tinaas ni Liway ang dalawang kamay at mula sa punong buhay ay naglabas ng liwanag, tinutukan ang gubaton. Ang halimaw ay umuungol at pumalag. Marcos! Kailangan mong hawakan ang puso niya. Kailangan mong haplusin ang kanyang kaluluwa. Nabigla si Mahasa. Paano? Ang laki niya. Ang puso niya. Nandito sa dibdib. Sigaw ni Liway, itinuro ang may pulang ilaw sa gitna ng dibdib ng halimaw. Nagsimulang tumakbo si Mahasa, tumatalon sa mga ugat.
iniiwasan ang mga hambalos ng gubaton. Ang bawat hakbang ay nagdadala ng buhangin, bato at puwersa ng hangin. Marcos, kaya mo yan. Lumundag siya, isang talon na parang pinalakas ng mismong hangin at lupa. Umabot siya sa dibdib ng gubaton. Hinawakan niya ang pulang ilaw. Nagliyab ang bawat hibla ng liwanag sa kamay niya. Gubaton, sigaw niya. Hindi ako kalaban mo. Hindi ka nabuo para sa galit. Nabuo ka para sa kalikasan. Biglang nagbago ang sigaw ng halimaw. Mula sa puot, naging iyak. Ang pulang ilaw ay unti-unting nagiging berde. Tila nanginginig ang gubaton. Ang mga galaw nito ay bumagal. Ang mga kamay nitong puno ng ugat ay humina. Ang mga mata nitong pula ay kumutitap. Marcos, tama na, bulong ni Liway. Dahan-dahan, bumababa ang halimaw sa lupa. Ang higanting katawan nito ay mistulang natutunaw. Nagiging usok, nagiging dahon, nagiging lupa. Unti-unting nawawala ang puot. Hanggang tuluyan na itong maglaho. Nag-iwan ng mahinang ulan ng liwanag. Huminga ng malalim si Mahasa. Nakatayo siya, nanginginig, puno ng pawis. Si Liway ay tumakbo papunta sa kanya at agad siyang niyakap. Marcos, nagawa mo. Pinahupa mo ang galit niya. Ngumiti si Mahasa, kahit halos mawalan ng lakas. Hindi ako nag-isa. Kasama kita. Kasama ko ang kalikasan. Ngunit bago pa siya makapagpahinga, isang bagong dagundong ang sumabog sa mas malayo pang bahagi ng kagubatan. Napasigaw si Liway. Marcos! Hindi pa tapos ang lahat. Papalapit na ang mga tao, mga nangangalay na naghahabol ng kayamanan. Sila ang nagpadilim sa gubaton at sila ang paparating ngayon. Dumilat si Mahasa, nakaramdam ng pangamba. Tao? Mga armadong tao? Tumango si Liway. At sila, walang awa. Sumiklab ang galit sa puso ni Mahasa. Ngayon, ako naman ang lalaban para sa inyo. Hindi pa man tuluyang humupa ang alikabok mula sa pagkalusaw ng gubaton ay umalingaw-ngaw na ang putukan sa malayo. Mabilis, sunod-sunod, at malinaw na malinaw ang tunog ng mga baril, mga tunog na hindi maaaring pagkamalan ng sinuman. Sa loob ng kuweba, nag-echo ang malalakas na putok at parabang inalog ang mismong kalikasan. Napahigpit ang hawak ni Mahasa sa braso ni Liway. Ang mukha niya ay tumigas. Bumalik ang pagiging sundalo, ngunit may panibagong alab ng layunin. Hindi lang ito misyon ngayon. Ito ay laban para sa kanyang minamahal, para sa kagubatan, at para sa bagong pagkakakilanlan niyang tagapangalaga. Liway, sabi niya habang hinihingal, gaano karami ang paparating? Kasing dami ng isang batalyon, sagot ni Liway. May dala silang mabibigat na armas, dynamite, chainsaw, mga makinang panghukay. Hindi sila ordinaryong logger. Mga bayarang tao sila ng sindikatong kumokontrol sa kabundukan. Matagal na nila akong gustong patayin. Napanlumo si Mahasa. Huminto siya sa paghinga ng isang segundo. Alam ba ng unit ko ang tungkol dito? Tumango si Liway, ngunit malungkot. Narinig ko ang mga huni ng hangin. Gulo na rin sila sa labas. Ang tatlong kasama mo. Nakaharap na ang ilang tauhan ng sindikato. Kailangan mong tumulong sa kanila. Ramirez, Domingo, Taccio, bulong ni Mahasa. At ang puso niya ay parang tinaga ng takot at galit. Hindi niya pwedeng hayaan mamatay ang kanyang mga kasama. Lumabas sila ni Liway mula sa kuweba. Ang hangin ay puno ng tensyon. Ang mga puno ay umiindayog, parang may ibinubulong. Ang mga alitap-tap ay nagsiliparan na parang nagbigay babala. Marcos, bulong ni Liway.
Ngayon ay kailangan mong isama ang lakas ng kalikasan sa iyong dugong sundalo. Ang pagsasanib ng dalawang lakas, iyon ang magliligtas sa ating lahat. Tulungan mo ako, sabi ni Mahasa. Ngumiti si Liway, malungkot ngunit matatag. Nandito ako, ngunit dapat mong tandaan. Ang lakas na ito ay hindi para patayin, kundi para protektahan. Ipagtanggol ang kagubatan. Ipagtanggol ang mga inosente. Tumango si Mahasa. Nang marating nila ang gilid ng kagubatan kung saan naroon ang clearing, agad niyang nakita sina Ramirez, Domingo at Tasio. Nakaluhod sila sa likod ng malaking puno, baril sa kamay, hirap na humihinga. Kaunti na lang ang bala nila. "Ramirez!" sigaw ni Mahasa. "Sargento!" Balik sigaw ni Ramirez habang umaagaw ng baril kay Domingo upang iputok sa kalaban. "Akala namin patay ka na. Hindi ako mamamatay hanggat hindi tapos ang laban na to." Napatingin si Tasio sa likod ni Mahasa. "Sir, sino yan?" Tumigil si Domingo na may takot at paghanga. "Diyos ko po, Diwata." Hindi na kailangang sagutin ni Mahasa. Sa kabilang banda ng clearing, naroon ang mga armadong lalaki, mahigit 50. Mga nakauniforme ng itim, may balutan ng bulletproof vest at may dalang mga Armalite, shotgun at ilang granada. Ang ilan ay may bitbit na malaking chainsaw at ang iba ay may dala pang mga dynamite na nakabalot. Ang pinuno nila ay isang lalaking malaki, may peklat sa pisngi at may hawak na sigarilyo kahit nasa gitna ng digmaan. "Ayan na ang mga sundalo," sigaw niya. "Ubusin sila at kunin ang bato sa loob ng kuweba." Nang marinig iyon ni Liway, nagdilim ang mukha niya. Ang punong buhay, bulong niya. Gusto nilang wasakin ang buhay ng kagubatan. Nang sumugod ang mga tauhan ng sindikato, hawak ni Mahasa ang kanyang baril. Ngunit bigla niyang naramdaman ang kakaibang enerhiya sa buong katawan. Ang mga dahon sa paligid ay umikot sa kanya. Ang mga ugat sa lupa ay nag-aantay ng utos. "Marcos," bulong ni Liway, "pakinggan mo ang mga boses." Narinig niya ang kagubatan. "Ilaban mo kami. Protektahan. Pagalingin. Pag-ibig." Tumaas ang kamay ni Mahasa. At biglang tumubo ang napakaraming ugat mula sa lupa, parang mga ahas na nagmumula sa ilalim ng mundo. Sa isang iglap, pinilipit ng mga ugat ang mga paa ng mga armadong tao. Pinabagsak sila sa lupa. Ang ilan ay natumba, ang iba'y nalaglag ang mga baril. "Anong mahikang ito?" sigaw ng kanilang pinuno. "Hindi ito mahika lamang. Ito ang lakas ng tagapangalaga." Si Liway ay nagpalipad ng mga alitaptap. Ang mga ito ay kumalat sa hangin at sumabog sa maliliit na liwanag. Bawat liwanag ay nagbigay kalituhan sa mga kalaban, nagpalabo sa paningin nila. "Liway! Kaliwa!" sigaw ni Mahasa. "Marcos! Ilan sa kanan?" Nag-isa sila. Nagbasa ang pawis sa mukha ni Mahasa, ngunit hindi siya umatras kahit sandali. Tinakbo niya ang gitna ng clearing at gamit ang natitirang bala ay pinutukan ng mga gulong ng sasakyan ng sindikato. Nagliparan ng mga pyesa. Ang sasakyan ay na-flat at na-tilt, tumagilid. "Sir," sigaw ni Tasio, "may dumarating pa." Nakasalubong nilang dalawa ang mga bagong tauhan, may mga dalang shotgun. Isa sa kanila ay naghangad na bumaril kay Liway. Ngunit mabilis na sumugod ni Mahasa. Itinulak si Liway palayo at tinamaan ang braso ng kalaban gamit ang sanga ng puno na parang biglang tumubo sa kanyang kamay. "Marcos!" sigaw ni Liway, nagulat at nag-aalala. "Hindi kita hahayaang masaktan," sagot ni Mahasa. Habang patuloy ang labanan, biglang tumigil ang hangin. Ang katahimikan ay dumaan na parang patalim. Nagmadaling lumingon si Mahasa sa paligid. May biglang humina na tunog, malalim at malamig. At mula sa likod ng mga sasakyan ng sindikato,
may lumitaw na bagong nilalang. Isang itim na anino na may anyong malaking aso, ngunit ang katawan ay kasing haba ng ahas at ang pakpak ay parang paniki. Nanginginig ang lupa sa bawat galaw nito. "Liway!" bulong ni Mahasa. "Ano yan?" Nanlaki ang mga mata ng Diwata. "Gabunan," sabi niya. "Nilalang na alaga ng mga halimaw. Nilalang ng kadiliman na ginagamit ng sindikato. Nakakatuklaw ng kaluluwa." Ang gabunan ay tumalon, mas mabilis kaysa anumang hayop na nakilala ni Mahasa. At sa isang iglap diretso itong sumugod kay Mahasa. Hindi na nakapag-isip si Mahasa. Skill ng sundalo, puso ng tagapangalaga, isang kamay para proteksyon, isang kamay para sa pag-ibig. Humarap siya, buong tapang. "Liway! Mahasa!" At nagtagpo ang puwersa ng lupa, hangin at kahoy. Boom! Sa sandaling iyon, hindi pa alam ni Mahasa ang kanyang laban ay hindi pa kalahati. Ngunit naramdaman niya ang kanyang puso para kay Liway ay hindi na maitatanggi. Sa gitna ng kaguluhan sa clearing, habang umiikot ang mga ugat, putok, sigaw at liwanag, naramdaman ni Sargento Mahasa ang pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Hindi lamang dahil sa panganib, kundi dahil sa isang takot na ngayon lamang niya naramdaman. Ang takot mawala si Liway. Ang gabunan, ang mabangis na nilalang na half aso, half ahas, may pakpak na parang paniki at mga matang pula na nagliliyab ng puot, ay sumugod sa kanya na parang kidlat. Ang katawan nito ay mahaba at makunat. Ang balat ay parang bakal na may nagliliyab na marka ng kadiliman. Ang hininga nito ay mabaho at amoy patay na katawan. At ang mga ngipin nito ay kasing haba ng patalim. "Marcos! Ilag!" sigaw ni Liway. Ngunit huli na ang babala. Ang gabunan ay lumundag. Nang dangerously close ang pangil nito sa mukha ni Mahasa, isang malakas na pagsabog ng hangin at liwanag ang sumabog sa pagitan nila. Nagtalsikan ng mga dahon, ugat at bato. Napaatras ang gabunan, umungol sa galit. At sa gitna ng liwanag, lumitaw si Liway. Nakabuka ang mga kamay, summoning all her powers, her whole body glowing with green-gold flare. "Liway!" Nagulat si Mahasa. Nakita niya ang panginginig ng katawan ng Diwata. Hindi niya dapat ginawa iyon. Ginamit niya ang pinakamatinding lakas para mailigtas siya. Ngayon, nangihina siya. Lumapit si Mahasa at tinakay siya. "Hindi mo kailangang gawin yan. Ako dapat ang nagpoprotekta sa'yo." Umiling si Liway, nahihirapan huminga. "Marcos, tagapangalaga ka, pero ako ang diwata ng kagubatan. Wala akong karapatang hayaan kang mamatay." Ngunit bago pa sila makapag-usap, biglang sumugod muli ang gabunan. "Sa tabi!" sigaw ni Liway. Tinulak niya si Marcos papalayo. At sa sandaling iyon tumama ang pangil ng gabunan sa balikat ni Liway. "Ah!" Ang sigaw niya ay tumagos sa puso ni Mahasa. "Liway!" Nakita niya ang dugo ng Diwata, liwanag na berde, hindi pula, dumadaloy mula sa kagat. Ang gabunan ay dumikit sa kanya, sumususo ng enerhiya ng kalikasan mula sa katawan ng Diwata. "Hindi, hindi, hindi!" sigaw ni Mahasa. Nabaliw si Mahasa sa nakita. Ang balat niya ay nagliyab sa galit. Ang mga ugat sa lupa ay gumapang, sumunod sa kanyang emosyon. Biglang may sumabog na liwanag mula sa kanyang katawan, parang multong apoy ng kalikasan. Nilapitan niya ang gabunan at sinugod itong buong puwersa, kahit wala siyang sandata. Hinawakan niya ang leeg ng halimaw at hinila ito palayo kay Liway. "Bitawan mo siya!" Nanlaban ang halimaw, umaalulong, umuungol, pumipilipit. Ngunit si Mahasa ay wala na sa takot.
Puro galit at pagmamahal ang nananalaytay sa kanya. "Marcos!" Hiyaw ni Liway, mahina, nanginginig. "Ako na to! Ako na ang bahala!" Sigaw ni Mahasa. Sa isang iglap, ginamit ni Mahasa ang lakas ng lupa. Bigla siyang umangat, parang tinulak ng mga ugat mula sa lupa. Tumalsik ang gabunan pabalik sa mga puno. Tumilapon ang mga puno, nagbagsakan ang mga sanga at dahon. Huminto sandali ang halimaw, ngunit hindi pa rin patay. Umiikot ito, dumura ng itim na usok at muling tumakbo kay Liway. Hindi! Tinakbo ito ni Mahasa. Gamit ang natutunan mula sa kakatong lakas ng kalikasan, pinahaba niya ang mga ugat mula sa lupa. Pinulupot iyon sa katawan ng gabunan. Nangatal ang halimaw. "Sarhento!" Sigaw ni Ramirez mula sa tabi. "Sir, gamitin mo ang nakita namin sa kuweba. Gamitin mo ang liwanag sa kamay mo, Sarge." Sigaw ni Domingo. Tumingin si Mahasa sa kanyang mga kamay. Nag-aalab ng liwanag na berde at ginto. "Liway!" Sigaw niya. "Ito na!" Itinaas niya ang kamay at parang may hangin, lupa at liwanag na sabay na sumanib sa kanyang palad. Ang gabunan ay sumugod muli at sinuntok ni Mahasa ang halimaw sa dibdib tunog ng pagsabog ng liwanag. Ang halimaw ay umungol, umiyak at nagbago ang kulay. Mula itim na usok, naging abo, naging dahon, naging maliit na kumpol ng usok na naglaho sa hangin. At sa sandaling iyon, tumigil ang labanan sa paligid. Ang mga tauhan ng sindikato, nagtatakbo, natataranta at natulala sa nakita. Ang ilan sa kanila ay nagbitaw ng baril sa takot. Ang iba ay nagtatakbo patalikod, umaalis mula sa kagubatan. "Stay back!" Sigaw ng kanilang pinuno. "Tumba! Tumba!" Pero wala nang tumutugon sa kanya. Lahat ay natakot. Lahat ay tumakbo. Humakbang si Mahasa pabalik kay Liway, nanginginig. Nakita niya si Liway na nakaupo sa lupa, nanginginig, maputla. Ang kagat ng gabunan ay nagiiwan ng pulang marka na nagbabanta, pero hindi dugo ang lumalabas kundi liwanag na berde. "Liway, Liway, huminga ka." Umupo siya sa tabi niya. Niyakap siya ng mahigpit, parang ayaw niya siyang mawala. Ang mga mata ni Liway ay nanghina, ngunit may ngiti. "Marcos, huwag kang magsalita. Hindi ka papatayin ng ganyan. Marcos, hindi ako tulad mo. Ang sugat na iyon ay lason sa kalikasan, hindi sa laman. Hindi ako namamatay, pero nawawalan ako ng lakas. Hindi, hindi, hindi." Iniyakap ni Mahasa ang mga braso niya kay Liway na parang proteksyon. Pinisil ni Liway ang kamay niya. "Marcos, mahal kita." Napatigil ang mundo. Nawala ang lahat ng ingay. Nawala ang lahat ng putukan. Tanging ang hininga nila ang naririnig. "Totoo yan," tugon ni Mahasa, nanginginig ang boses. "Mahal din kita. Simula nung una kitang nakita. Lumuhang liwanag si Liway. Kung ganon, may isa ka pang pagsubok. Ano yon? Kailangan mong piliin ang buhay ko o buhay ng kagubatan." Nanlamig si Mahasa. Ang lason ng gabunan ay unti-unting sumasama sa punong buhay. Kung ililigtas niya si Liway, mamamatay ang kagubatan. Kung ililigtas niya ang kagubatan, mawawala si Liway. Ito ang pinakamatinding pagsubok. At kailangan niyang magdesisyon bilang tagapangalaga at bilang lalaking umiibig. Ang huling bahagi ng digmaan ay hindi putukan, hindi hampasan, hindi pagsabog. Ito ay katahimikan. Isang katahimikang puno ng bigat, ng luha, ng takot at pag-ibig. Sa gitna ng mga ugat ng kahoy, sa gitna ng nadurog na lupa, sa gitna ng huni ng mga alitap-tap na parang nalulungkot sa hangin, nakasubsob si Sarhento Marcos Mahasa habang niyayakap si Liway.
Ang diwata ay mahina na. Ang katawan nito'y nagliliwanag palayo. Hindi siya namamatay tulad ng tao, ngunit unti-unti siyang naglalaho, parang usok na napapagod at natutunaw dahil sa lason ng gabunan. Sa likod nila, ang punong buhay ay kumikislap ng mahina. Ang mga ugat nito ay nanginginig, parang nalalason din. Marcos, bulong ni Liway, mahina ngunit malinaw. Kailangan mo nang pumili. Pinikit ni Mahasa ang mga mata at ramdam niya ang lahat. Ang hangin na umiiyak, ang lupa na lumalambot, ang mga puno na humihiling ng tulong. Hindi ako makapili, nanginginig ang boses niya. Hindi kita kayang mawala. Humaplos si Liway sa pisngi niya. Pero kung ako ang piliin mo, mamamatay ang kagubatan. Hindi lang ako mawawala. Magugunaw ang lahat ng nilalang dito. Ang kalikasan ay masisira ng tuluyan. Ang mga tao ay mawawalan ng tubig, ng lupa, ng hangin. Magiging abo ang kabundukan. May paraan pa, sigaw ni Mahasa. Hindi ako papayag. Wala na, bulong ni Liway. Ang lason ng gabunan ay lason ng kadiliman. Nakakapit ito sa puso ng punong buhay. At kung hindi iyon pagagalingin, tinapik ni Liway ang dibdib ni Marcos. Isa lang ang paraan. Pinilit niyang tumingin sa kanya at sa mga mata ng diwata ay makikita ang pag-ibig, ang pag-unawa at ang pagsuko sa kapalaran. Marcos, ipasa mo sa akin ang buong lakas ng tagapangalaga. Ibigay mo ang lahat. Ang lakas na iyon ay susunog sa lason. Makakapagligtas iyon sa punong buhay. Kung ibibigay ko ang lakas, anong mangyayari sa iyo? Bulong ni Mahasa. Ngumiti si Liway, malungkot, payapa. Kung gagawin mo iyon, mawawala ang anyo kong diwata. Magiging bahagi ako ng punong buhay. Mababawi ang kalikasan, ngunit hindi mo na ako makikita. Nanginig ang buong katawan ni Marcos. Napahawak siya sa balikat ni Liway para hindi siya mawala. No! Sigaw niya. Hindi ko kayang mawala ka. Hindi ko kayang mawalan ng mahal ko sulitin. Umawak si Liway sa mga pisngi niya. Tinitigan siya. Marcos, hindi ako mawawala. Narito ako. Sa hangin, sa mga puno, sa ulan, sa liwanag ng araw. Kung pipiliin mo ang kalikasan, mabubuhay ako sa lahat ng iyon. At mabubuhay ka rin. Tumulo ang luha ni Marcos. Sunda ito ng luha ni Liway. Liwanag na berde na unti-unting natutunaw. Pero ikaw, tinig niya'y durog. Ikaw ay mawawala sa harap ko. Hindi ko na mararamdaman ang yakap mo. Hindi ko na makikita ang ngiti mo. Hindi ko na maririnig ang boses mo. Ngumiti si Liway at humilig sa kanyang noo. Pero mararamdaman mo ako sa puso mo. Isang malakas na yumanig ang lupa. Umagos ang lason sa ugat ng punong buhay. Lumalakas ang banta. Marcos, bulong ni Liway. Ngayon na, ibigay mo. Niyakap ni Marcos si Liway. Pinikit niya ang mata. Pinagsalubong ang noo nila. At sa sandaling iyon, tinawag niya ang buong lakas ng tagapangalaga. Ang lakas na nagising sa dugo niya, ang lakas ng kalikasan, ang lakas ng pag-ibig. Sa ngalan ng kalikasan, sa ngalan ni Liway, at sa ngalan ng mga tagapangalaga, binibigay ko ang lahat. At biglang sumabog ang liwanag. Sumalubong ang berde at ginto na liwanag sa paligid. Nagtakbuhan ang mga alitap-tap. Nag-ikot sa kanila, gumawa ng gintong alon ng enerhiya. Ang lupa ay umangat, ang mga ugat ay nagliyab sa liwanag. Ang punong buhay ay nagningning, kumalat ang ilaw mula sa ugat hanggang sa tuktok. Ang katawan ni Liway ay unti-unting nagiging liwanag. Marcos, bulong niya, nagdidilim ang mata. Liway, huwag!
ngunit ang diwata ay ngumiti. Marcos, mahal kita. At sa isang iglap, nagbago ang kanyang katawan. Naging alon ng liwanag, naging hangin, naging alitaptap, naging bahagi ng punong buhay. Nawala siya, hindi bilang nilalang, kundi bilang kalikasan. Ang paligid ay nagliwanag. Lahat ng lason ay nawala. Ang kagubatan ay gumanda. Nabuhay ang lupa. Pagkatapos ng liwanag, bumagsak si Marcos sa lupa. Pagod, malungkot, halos walang lakas. Ngunit huminga siya ng malalim. Ang hangin ay sariwa. Ang lupa ay buhay. Ang mga dahon ay kumikislap. Liway! Bulong niya. Liway! Isang malamig na hangin ang dumaan sa pisngi niya at para bang may humaplos sa kanya. Marcos! Ang boses ni Liway, mahina, ngunit naroroon. Nandito lang ako. Nang tumayo siya, nakita niyang buhay ang kagubatan. Nararamdaman niya ang lakas ng kalikasan sa bawat hininga. Ang punong buhay ay kumikislap ng maganda at mayroon itong bagong ugat na may liwanag na berde, ang kaluluwa ni Liway. Habang ang kanyang mga kasama ay lumapit sa kanya, si Ramirez, Domingo at Tasio, nakita nila siya na nakatayo sa harap ng punong buhay. Sir, sabi ni Ramirez, ano ang nangyari? Tumingin si Marcos sa kanila. Mapayapa ang muka niya, ngunit malungkot. Nailigtas ang kagubatan at ang diwata, pinili niya ang sakripisyo. Sir, kumusta kayo? Tanong ni Tasio. Huminga si Mahasa. Mula ngayon, iisa ang tungkulin ko, hindi lang bilang sundalo, kundi bilang tagapangalaga. At sa hangin, narinig niya ang boses ni Liway. Marcos, hindi ka nag-iisa. Ngumiti si Mahasa, tumingin sa langit na bughaw. At hindi na rin magiging tahimik ang puso ko. Hanggang naririto ka. Wakas,